Okay. Again, good evening everyone. Welcome to our onboarding. So ito po, i-share ko na po yung onboarding, yung screen ko para dun sa onboarding guide natin. Okay, syempre, una, kailangan natin malaman kung ano ba yung rules and regulations natin dun sa as members dito sa VIP. Okay? So una, syempre dapat walang posting of personal analysis or trade ideas. This is to maintain yung yung consistency and ma-avoid natin yung confusion sa mga ibang members kasi kapag meron kang knowledge about forex trading, iba po kasi ang strategy natin dito sa VIP. This is scalping. And aside from scalping, meron rin siyang ibang indicators na na sinusunod kung bakit siya nagpapabuy or kung bakit siya nagpapasell. So ganun po. So kaya ang natin, huwag tayo mag-send ng mga personal ideas, personal trading ideas natin, no? So doon lang tayo susunod sa VIP. Then sharing of wins in LCR official GCs. Ito po yung yung mga positive gains natin, yung mga profits natin. I-share po natin 'yan. Um, yung mga profit po na sineshare natin nandiyan yan sa history ng MT5 mo. And syempre kailangan positive yung profit natin is yung syempre positive overall profit naman dapat, no? Kasi kapag kunwari negative yung overall, syempre baka may kakaiba kang ginawa, hindi ka sumunod sa VIP or hindi ka nag-TP when happy. So kasi meron po tayo yung strategy dito sa pagkapi ng VIP natin, which is mamaya i-explain further ni Coach Jam, no? Yan, yung mga official GCs po, nandyan yung mga dapat doon natin isa-send sa VIP GC, sa United GC, and sa Observers GC. Then, reposting of signals in VIP and other GC is prohibited. So, hindi po tayo allowed na mag-repost yung i-resend natin yung sinend na ni Coach JC, yung natin, anong tawag doon? Babump natin doon sa same GC. Kasi baka malito yung iba, akala ano pa rin yun. Kumbaga yung pa rin yung pinapabay or pinapasend ni Coach JC. Akala nila bagong signal. Akala nila bagong signal. So pwede makalito. And hindi rin po natin pwedeng i-share sa ibang GC natin, no? Prohibited po 'yun. Hindi po ina-allow 'yun. Tapos no victim mentality na kasi baka nasunog ka or na SL ka na kung tutuusin hindi naman nagkulang talaga kami sa pagpapaalala lalo na si Coach Jason Oh, guys, TP when happy na i-TP when happy muna. Pera na 'yan, yung mga ganun na pagpapaalala, no? So, kapag meron kayong hinanakit or hinanaing, pwedeng i-course through nyo na lang sa coach nyo, no? Para ma-check natin kung paano natin yan, mare-resolve. Okay? Then, no hate messages or negative vibes. Ito yung always maintain a positive vibes and high energy in RGC. Then, as I've said a while ago, and reiterate lang namin, no shapes or forms of negativity is allowed inside the community. So, we expect na mag-adhere kayo dito sa ating rules and regulations kasi kapag hindi ka nag-comply dito, syempre may pwede kang ma-kick sa GC. Then offline na lang nakausapin kung bakit na-kick and kung paano ka magbabalik. Mukhang kailangang i-reprimand or i-remind dun sa rules and regulations, no? While ito naman memo to observers, ito naman yung halos parehas naman to sa rules and regulations ng mga students. Ito naman sa observers na ipapasok natin sa observer CC. Halos parehas. No hate speech or negative vibes. So self-explanatory na yan. No personal analysis or trade analysis. Na-explain ko na yan. Third, no victim mentality. Yan. Fourth, no poaching or self-promotion. Yung mga business nyo, hindi pwedeng i-promote dito.
And hindi rin pwede tayo rin mag-fish or mag-recruit sa mga students kung meron kang business na yung recruitan yung yung nature ng business. Okay? Tapos fifth, respect each other. Yan. Six is support each other. And seven, celebrate wins. So yun. So self-explanatory lahat yan. Next, ito naman yung 10 steps blueprint. Ito po yung susundan natin para matuto tayo ng forex trading from kung zero knowledge ka, ito ang susundan mo. Zero knowledge to hanggang sa magte-trade ka ng using live account. Kung may knowledge ka naman na, pero kailangan mo pa rin sundan ito, no, kung meron ka ng knowledge. Kasi ito yung talaga yung magdadala sa iyo para matutunan at maging successful sa forex trading. So step one, una, syempre kailangan naka-attend ka ng isa sa webinars natin. Usually, nagkakanda kami ng webinars once or twice a week. No? So regular po yan via Zoom. So kapag may invite ka, pwede mong invite doon sa sa webinar na 'yon. So meron ditong kapag hindi ka pa naka-attend ng webinar, pwede dito, meron ditong merong nilagay ako ditong link. Click here to watch NOAA LCR Capital webinar. So i-click nyo lang po yung link na yan. Mapupunta na kayo doon sa YouTube video. Okay, so next. Step 2, enroll in NOAA under LCR Capital. So the fact na nandito ka, the fact na naka-attend ka dito sa onboarding, so naka-enroll ka na sa NOAA. So by the way, ang team natin dito sa NOAA is LCR Capital. Siyempre, headed by our yung um, our core coach, si Coach JC. Then step 3, you have to join our GCs, yung official United GC, onboarding GC, official observers GC, and VIP GC. So kung hindi ka pa naka-join dyan, so nandito po yung mga link. Kompleto na po yan. I-click mo na lang yung mga link na yan. Okay, kapag kailangan ng approval, please contact your coach para ma-approve po niya. While sa LCR VIP GC, ito po ay nagbabago-bago per month. So for this month of September, for example, so yung mga yung mga nakakasama lang doon ay yung updated yung NOAA account nila. Kailangan active yung NOAA account mo para makasama ka. Okay? And magbabago na po tayo sa October VIPGC naman. Yan. Magkakaroon na tayo next week. Kaya make sure na updated yung yung subscription mo dito sa NOAA para makasama ka pa rin sa October VIPGC. Okay? Next, step 4, register an open live and demo account in VT Markets. Ito, I suppose na sinabi na sa inyo nung coach nyo or nung enroller nyo, yung link dapat nabigay niya na, and nakapag-open ka na ng live and demo account, and dapat na completely verified na yan. Okay? So VT Markets ay ang ating broker. So dito tayo nagfa-fund, no? Please request registration link from your enroller or your coach kung wala pa. While step 5 naman, ito yung install mo naman yung MetaTrader 5, yung MT5 mo. And ililink mo yung demo account mo dito sa MT5 mo. Okay, ito po yung install natin sa cellphone. Pwede sa Play Store or App Store. So pwede yan sa kung Apple man or kung Android yung cellphone mo. iOS or Android. Okay? So yan. So kailangan na-link mo na yung demo account mo dito sa MT5, yung ginawa mo dito sa VT Markets. And kapag ready ka na mag-live account naman, so dito mo rin ililink yan sa MT5. So magfa-fund ka sa live account mo, then pwede ka na mag-trade sa MT5 once na link na. Okay? Next, step 6, ito yung onboarding for new students. Ito na yung ginagawa natin, step 6 actually. Ito yung customer onboarding. Yung una, yung NOAA Academy Hub. So, hindi ko alam kung naka-access na kayo sa NOAA nyo. So, pero ang tamang pag-access, syempre, once na maklik nyo yung link, so nyo lang, i-enter nyo lang yung email address nyo, then password, tapos login na kayo. So, ito yung example. Yan, papasok ako dito.
Yan, makikita nyo na yung ano, yung ating pinaka website. Okay? Yan. And ito po kapag ano kapag naka-enroll ka na kay NOAA, ito nag-login ka, ito yung makikita mo. Ito yung pinaka dashboard. Yan. Okay, dashboard. Then ang importante diyan kapag doon sa Business Hub, dito sa Business Hub, yan. Meron diyan yung marketing sites. Kapag naka-avail ka ng affiliate marketing kit, I should say, meron kang ano diyan, meron kang affiliate link, enrollment link. So itong link na to ang ikakopy mo, then isesend mo yan sa mga interested na mag-enroll. Ito po ay additional income para sa mga gustong mag-affiliate na once na may mag-enroll sa'yo, so meron kang certain commission, parang Shopee or Lazada, na kapag affiliate ka ng isang company or product, kapag may nag-purchase ng product na yon, meron kang commission. Ganun rin dito. May commission ka kapag may nag-enroll under your link. Okay? Pero usually, ina-explain po namin ito, itong affiliate onboarding, and yung details ng affiliate commission, yung pension plan na tinatawag, separately. Usually si Coach JC ang nagkakandak niyan. Okay? So yan po, nasa Business Hub. Then dito naman, dito naman makikita mo yung ano, yung mga nako na yung mga rank mo. So yan, nandiyan na apprentice kung 500 ka man o 900, so nandiyan. Tapos ano pa ba? Ito naman yung Academy Hub. Nandito naman po sa Academy Hub na to yung mga video tutorials. Yung video tutorials kung ano ba yung ano, meron dito yung introduction to financial market. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang yan, tapos click mo yung English. Kung ano yung gusto mong topic, tapos English. So mapupunta ka na sa mga video trainings. Okay, medyo mabagal, kaya hindi ano. Pero yan, once na mapunta ka dito sa English, medyo mabagal lang po kaya ano, kaya hindi makapasok. Or ah pwede mo ring aralin yung iba like yung technical analysis essentials, advanced technical analysis, expert, crypto trading and investing, tapos cryptocurrency fundamentals, tsaka MetaTrader tutorials. So nandyan, kung ano yung gusto mong topic, nandyan na po. Okay? So yan, balik tayo sa ating main. Yan. Okay, okay na tayo dun sa Academy Hub. While dito sa Forex Hub naman po, meron dito yung Hummingbird. Ito naman pong Hummingbird, ito yung ano, i-click mo lang yan para ma-access mo yung Hummingbird. Um, Click mo lang. Itong Hummingbird yung nagbabato ng mga pattern, harmonic patterns. Kung ano yung ano currency or commodity pair na gusto mo, nandiyan po yan. Ang gagawin mo lang, syempre, pipiliin mo lang kung ano yung mga gusto mong pairs or symbol. Kapag wala dyan, pwede mong i-add symbol dyan. For example, uh, ano pa ba? GBP USD. I-click mo lang yan. Madadagdag na dyan yung ano, yung inad mo na symbol. So yun na po yung sa watchlist, then pupunta ka dito sa chart para makikita mo kung ano ba yung mga latest na mga binato na signal. Like for example, itong Euro USD. Nakakita ng pattern, anong pattern to? Sa one day, ay sandali. Hindi pala yan. Okay. Sa chart na to. Yan, meron rin NAS 100 yan, yung Nasdaq. So, tingnan natin kung merong XAU USD na may harmonic pattern na nakita. Mukhang wala, no? Okay.
Ang mga recent ito, nandyan yung recent, nandito lang. So, yung NAS 100 daw or SPX 500. Tapos ito yung GPP, JPY. So, ang gagawin mo lang, i-click mo lang yan, tapos check mo kung ano yung pattern na yun. Yan, for example, ito, um, incomplete pa to ah. Ibig sabihin, hindi na kumpleto pa yung anong pattern to. Triple tap daw, triple tap. Hindi siya na-complete. So, hihintayin mo pa ma-complete. No? So, dapat yung mga complete na yun, ano. Ito yung pattern na nakita niya. Tapos, meron dyan yung entry. Yan, kunwari, 199.57. Tapos, may TP, take profit 1. Yan yung 199.09. Since bearish siya, kaya sell ang gagawin mo kapag bearish. No, sell. Nasa baba yung take profit and yung stop loss nasa taas. Kung makikita mo medyo manipis yung SL nito. So yun, ganun po yung yung check mo lang diyan. Ano pa ba? So balik tayo dun sa NOAA. Yan. Tapos bukod doon, meron rin po yung yung sa Telegram, i-activate mo lang po tong Telegram since na-activate na dito. So tapos yun nasa ibang bansa like US na hindi ba kasabay sa sa VIP natin. So pwede niyo pong yun. Pwede niyo pong idagdag to sa Telegram, i-add po yan. I-activate nyo lang sa Telegram like itong Fusion. Okay naman tong Fusion. Okay, pwede rin yung Axis or kapag gusto mo US 30 trade ideas, pwede rin. Pero yung Fusion, ito po yung madalas namin ginagamit or nakasubscribe kami. Kasi manipis lang yung spread niya at the same time, ano, uh, ma, maganda, mataas yung winning rate. Yan, ano pa. Ito, kasi nung nag-enroll ka po sa NOAA, ma-access mo yung Academy Hub, ma-access mo yung Forex Hub, at the same time, ma-access mo yung Crypto Hub. So, ang dami. Value for money talaga to. Maaral mo na yung Forex tsaka Crypto. Dito naman sa Crypto, meron dito Lumen, nagbabato rin po siya ng harmonic pattern. Pero as I've said, since dito sa LCR Capital, we are focusing on Forex only kaya doon hanggang doon lang tayo sa Forex Hub. So kapag gusto mong i-explore ang about sa crypto and about sa Lumen, pwede mo naman pong i-explore yan on your own. Okay? So yan. May tanong po ba kayo dito sa NOAA bago tayo next doon sa step 7? May tanong po ba? Ah, kasi naka-enroll na kami Yes po. pero hindi pa namin ma-access. Ay Bakit hindi nyo kaya? pa na-access yung NOAA, sir? Hindi, meron na Pero hindi ko ma-access, hindi ako access now. Wala ayaw eh. Yung mga sinabi niyo lahat. Pop-up was blocked by your browser. Ay i-disable mo lang yung pop-up blocker dyan sa settings mo, sir. Hmm. Hindi ko alam yun. Paano ba yun? I-disable Sige. mo lang. Just Una, in case, si Coach Gemma yata yung yung coach mo sir na. So pwede kang matulungan ni Coach Gemma. Magtatagal kasi tayo kapag ituturo ko pa yan. Madali lang yan sir, simple lang yan. Sa salamat. pag-blocker lang. Okay, paano po ma-access? So yung ma'am, i-access mo lang yung yung ba to, NOAA mo. Sandali, ibigay ko yung link nung NOAA. Wait lang. Ibig sabihin, sir, kung naka-enroll ako sa Forex, ano rin namin yung pala niya, no? Ano yun sir? Ma-access rin kami namin yan yung academy. Excuse Ma-access me, mo yan. sir. Lahat tayo makaka-access ng academy. Access. Kaya Excuse me, customer or sir. affiliate yung in-access mo o yung in-avail mo, pwede mong ma-access yan. Ito, isend ko yung link, mama, para ma-access mo. Ang gagawin mo dyan, yung email address na nag-register ka sa NOAA, tapos yung password. So, nandyan po. Ma'am Christine. Okay na? So, yan. Thank you po. Okay, welcome. Welcome po. May tanong pa po ba bago tayo mag-proceed sa next? Yes, sir. May dagdag lang ako.
Yung mga naka ano $159 for customer or student at hindi pa naka-affiliate, hindi niyo pa ma-view yung ano yung academy, Ay, hindi. Mabibigyo na rin, yung sir. Mabibigyo na rin. ano pala yung ano business hub ang Business wala. hub, wala. Wala pala yun. Yun lang yung wala. Kapag hindi ka Opo. naka-affiliate. Okay na, sir? Yes, sir. Yes, sir. Sige. So, tuloy po tayo sa step 7. Step 7, ito yung onboarding for new affiliates, separate training. So dito, i-explain ni Coach JC yung other ways to earn from NOAA aside from forex trading. Ito yung affiliate marketing, yun yung may affiliate commission, in yung pension plan na meron kang certain requirements na dapat ma-meet para ma-hit mo yung pension plan. Para kumita ka ng say $100 a month, $500 a month, $900 a month, 1,500, 3K dollars, so and so on and so forth. Explain yan kapag may separate training po tayo dyan. Okay? Next, step 8, ito yung access mo na yung LCR tools at saka watch yung mga video trainings. So dito po, meron dito yung familiarize yourself on how to navigate yung MT5, nandyan na po yan. So kapag i-click mo yan, nandyan na yung kung paano ba ma-navigate, ano ba yung mga parts ng MT5, yung MT5 anatomy, yung sa codes, ano ba yung makikita, paano ba i-change yung timelines, yan, ano ba yung sa chart, ano ba yung sa drawdown, ano ba yung paper loss, ano ba yung lot size, yung open order, yan, kompleto na po yan, yung trades, tapos yung history, nandyan rin po. No? Yung mga dapat nyo malaman about MT5. Okay? Next. Then, access video training on how to copy VIP signals with LCR Capital. So, once click mo po to, itong 8B, so mapupunta ka po sa YouTube video. Ito po yung previous training na kinandak namin. Yan. How to follow VIP signals. So, at your own pace na po itong panonood mo ng follow VIP signals. No? Itong training na to. At your own pace na po yan. Then, itong C naman, HC, Access Tools and Video Training on the Art of Risk Management. Ito naman po yung kinandak rin namin kung paano ba yung proper risk management. Yan. Yan. Ay, hindi pala ito yung video. Ito pala yung always remember. Ito yung i-discuss ko sa inyo na always remember that success in trading is determined by your consistent profitability over an extended period of time and not by how much money you make on a single day. Sabi dito, success is determined by the discipline you have developed in trading na hindi yung paldo ka nga ngayon bukas naman sunog. So yung tuturo namin dito sa inyo ay kung paano ba paano ba paano nyo ba masusurvive yung isang yung isang trade, yung hindi tipong uubusin nyo lahat ng bala nyo, uubusin nyo lahat ng kapital nyo sa isang trade lang. Ito yung kailangan nyo mga malaman para meron tayong proper risk management para hindi tayo basta-basta masusunog or basta-basta maubos yung fund natin. So yung dos, always put stop loss. Sabi nga nila, if friend is our friend, stop loss is our best friend, di ba? Kasi itong stop loss, kapag hindi ka naglagay nito, pwede talaga nitong mauubos ang capital mo in the event na magkaroon ng drawdown. Ang drawdown is yung magne-negative, yung yung pinaka-account mo, pero hindi pa naman yun. Hindi pa loss naman yun. Hindi yun magiging loss hanggat hindi mo nako-close yung trade. Kumbaga, paper loss pa lang yon. Pero once na magtuloy-tuloy yon at makain yung capital mo, automatic yan. Wipe out, mawawala na yung capital mo. So wala ka ng bala sa susunod na trade. So yung goal natin, patagalin natin yung capital natin. We have to make sure na we protect our capital at all costs. No? Kaya dapat mag-put tayo ng stop loss. Next, stick to your trading plan. Ito yung trading plan, ito yung yung dapat kung meron kang plano na ganito lang yung yung
target profit mo for a day, target loss mo for a day, magkano. So kapag na-hit na yon, kung alin man yung mauna, stop ka na. And mamaya ipapakita ko yung sample ng trading plan. Tapos use lot sizing that is proportionate to your capital. Ito yung madalas na pagkakamali ng iba. Yung gumagamit ng lot size, akala nila, kunwari 0.01, akala nila okay na yun dun sa capital nila. For example, $100 yung capital nila. Then gagamit sila ng standard na ano na account. Tapos 0.01 yung lot size nila. Malaki pong risk kapag 0.01 yan tapos 100 lang yung capital mo. Pwedeng mabilis na masunog, no? Kaya dapat proportionate sa capital mo yung lot size na gagamitin mo. While yung mga don'ts naman ay do not over leverage. Yan yung huwag kang gagamit ng sobrang laki leverage. Ang pwedeng gamitin lang natin is 1:500 or 1:1,000 para hindi tayo makapag-overtrade, hindi tayo allow ni broker na mag-trade ng marami. Then do not overtrade. Ito yung yung marami kang trade na ano na sa isang signal nagtadtad ka kaagad. Hindi po ganoon. Hindi po magte-trade ka ng marami. Meron pong proper proper layering kung na tinatawag natin sa pag-place ng trade. Mamaya tuturo po natin 'yan. Tapos do not be greedy. Na tipong natalo ka na, tapos gusto mong bumawi, ang gagawin mo, lalaki mo yung lot size mo. Or ang gagawin mo, magtatatad ka rin ng trade para makabawi. Usually, ang nangyayari doon, mas lalo ka pa natatalo kapag ganun yung ginagawa mo. So, ang gawin mo, magpakabisi ka na. Kung kunwari, tapos ka na mag-trade, natalo ka or panalo ka na ano, magpakabisi ka na. Kung anong ginagawa mo. Then, avoid revenge trading. Ay, greedy. Ito pala yung greedy. Ito yung ano, yung tipong na hit mo na yung profit mo, tapos ano, kumbaga, hindi ka pa rin huminto. Nag-ano ka pa rin, nag-trade ka pa rin nung, di ba, usually London session tayo nagte-trade. So, between 2 to 8 p.m. yan. Then, kunwari, paldo-paldo ka na, tapos gusto mo pang lakihan. Kumbaga na-hit mo na yung, say for example, $20 na profit. Pero gusto mo pang, naging greedy ka, gusto mo pang pumaldo pa ulit. Tapos nag-ano ka, sumabay ka pa dun sa ibang signal. Ang nangyari, imbis na, no? Imbis na profit ka na sana, ang nangyari, natalo ka pa. Kasi naging greedy ka. Ganun po yun. Hindi ka pa nakontento dun sa naging profit mo. Then avoid revenge trading. Ito yung yung sinabi ko kanina na kapag natalo ka na, tapos babawi ka, gagawin mo magtatadtad ka ng trade dahil nadala ka ng emotion mo or dahil or mag-ano ka maglalaki na ka ng lot size kasi sabi mo gusto kong makabawi. Pero ang mangyayari mas lalaki lang yung talo mo kapag ganun. Okay? So dito kailangan mo rin talagang i-control yung emotion mo. Okay? Kasi forex trading is a kumbaga psychological game 'yan. Kailangan matalas yung psychology natin. Kumbaga kailangan hindi tayo papadala sa emotion natin, no? Next. Yan yung do's and don'ts. Tapos ito yung mga recorded video training ng proper risk management. Nandito na po. Yan yung kinandak namin na proper risk management training. Mastering. As a business owner, you're focused. So, i-click nyo lang po yung link na yan, no? Then, click here to access risk management calculator. Ito naman po yung ginawa ko na calculator para maging proportionate po yung capital nyo, no? Especially sa mga bago. Yan, i-click mo lang yan, ma-access mo na tong risk management calculator. So, dito po, meron pong tatlong sheet yan dito sa baba. Yung una, yung cent account, ito yung low risk. Itong cent account. Malaki o maliit yung yung capital mo, low risk po yan. Cent po ang gagamitin mo dyan. Mapa 1,000, mapa 100. Okay? For example, $1,000. So, cent account yung gagamitin mo. For example, yung capital mo ay
$100. Okay. So sa cent account na low risk, ang lot size pala, i-auto-compute niya na. Yan pala. Ito, $100. Tapos ito lang po yung i-ano nyo, i-alter nyo dyan. Ito naka-yellow cell. No? Yan, naka-yellow cell lang yung i-alter nyo. Para maipasok nyo kapital. Then, sasabihin niya na kung anong type ng account. Since low risk to, cent account lahat. Then, since tatlong TP per signal ni Coach JC, kaya nandyan na po yung lot size. So, 0.25 ang gagamitin natin sa $100 na lot size. And nandyan na po yung kung ilang pips ba yung TP1, 15 pips, TP2, 30 pips, and TP3 ay 50 pips. And nandyan na rin po yung conversion and yung profit mo. So, ayan yung total profit mo and total loss mo. Nandyan na yung total profit and total loss. Okay. Then, nandyan na rin po yung daily target profit mo. 10% sa medium risk na low risk to. Nakalimutan kong palitan. By the way, ako po ang nag-program nito. Since meron naman tayong knowledge about programming. So ito po yung yung sa low risk 10% yung daily target profit mo. So kung magkano yung capital mo 10% nun yung target profit mo. Yung 10% ng 100 ay $10. Okay. And while yung daily target loss mo ay 5%. So pwede mo rin gawin 10% yan kung nasa sayo. So yung 5% ng 100 ay $5. Okay? So tingnan nyo to. Sa pa $10 lang na profit per day, tingnan nyo kung magkano yung monthly target profit. So, 10 times 5 is $50, di ba? Eh, ilang linggo sa isang buwan? So, 4. So, 50 times 4, kaya $200. So, $200 per month. So, sa $10 per day mo na target profit, meron kang target profit per month na $200. Imagine, kaya mo palang mabayaran na yung monthly na subscription mo na $99 dito kay NOAA just by having $10 per day na target profit. So wag niyo pong wag kayo malilitan sa $10 lang na 'yan. Okay? And nandito rin po yung yung number of SLs before wipeout, 80. 80 SLs bago ka ma-wipe out. So ang tagal nun. Ang dami mo nang inilaro. Nakailang VIP ka na nung na-hit yung SL mo. Yan lang yung yan lang yung loss mo. While kapag i-move mo naman yung SL sa tatlong trade sa 70 pips, ito po yung yung loss mo. Okay? 5.25. So yung total loss mo kapag nag-move ka dyan is $9. So yan, hanggang dyan lang yung sinet ko dito para low risk talaga. So ito low risk, ito medyo low to medium risk na ito. Okay? Yan. Okay. Next, dito naman sa medium risk, ito naman po yung magdedepende sa kapital mo kung anong type ng account ang gagamitin mo. Sige nga po, magsabi kayo ng kapital nyo na gusto nyo. Masample. Kapital. 300. 300. So, ang gagawin nyo lang po, itatype nyo lang yung 300. Yan. So, yan yung 300 na yan, use standard account for this capital. So, tapos nandyan yung lot size. Tingnan nyo, kapag 200 yan, may magbabago dyan. Magiging cent na kapag 300 and below. No? Kapag 299 and below, cent account. Pero kapag cent, dyan, kapag standard, 300 and above yung dyan, yung standard account na kapital. So sa 300 na kapital daw, ang gagamitin mo lot size ay 0.01. No? Sa tatlong tipis. And nandyan na, syempre, since 300 yung capital mo, nandyan yung $30 na 10% daily target profit mo. While yung target loss mo, $15. Monthly target profit is 30 times 5 times 4. So kaya $600. Ang target profit mo kapag nag $30 per day ka. So $600 per month yan. Okay? Kung dun sa low risk ay 80 SLs, 80 tama, 80. Ito naman sa medium risk ay 60.
SLs bago ka ma-wipe out. And ito naman yung ano, ito naman yung total, yung certain PIP, certain conversion, and total profit. Yung TP, kapag na-hit yung TP1, TP2, TP3, and yung total TP. And ito naman yung loss, total loss, negative $15 kapag na-hit yung SL mo. Okay? And kapag nag-move ka ng trade sa 70 pips, yan yung loss mo for a grand total of $36. And ito naman risk, high risk, so hindi ko na recommend yan. Para parehas lang rin yan sa low risk and high risk. Kapag bago ka pa lang, I suggest na dito ka muna sa sent account sa low risk ha, para kapag nag-live account ka na. Pero sa demo kasi is standard lang tayo. Pero kapag nag-shift ka na sa live account, mag ka muna, mag-sent account ka muna. Yan. Okay? Next. Okay na tayo dun sa risk management calculator. Ito namang layering management calculator. Meron tayong training dito. So, isesend ko na lang yung ano. Nandito rin yung ano, yung para ma-access. I-include ko na lang po dito yung ano, yung kung ano yung video training tutorial kung paano gamitin tong layering management calculator, no? Sir, pwede magtanong. Yes po. Kasi dyan sa calculator na kuan dyan, yung risk management calculator na kuan. Okay, sige. Halimbawa 300 yung kapital mo. Mayroong ano yan mayroong 'di ba, mayroong 100% bonus, ang 300 mo magiging 600. So, anong ilalagay mo doon sa yung capital na nilagay? 300 or 600? 300 yung kapital mo, sir. Ang mangyayari, madodoble yun. Since may 100% deposit bonus kayo sa initial na deposit yun So magiging 600 yun, sir. Kung baga para pahiramin kayo ni broker ng 300, additional 300. Pero hindi withdrawable yung additional 300 na yan. Pang-trade mo lang. Pang-trade lang. Pang-trade lang yun. So hindi 600 ang ilalagay diyan sa calculator. Hindi, sir. 300 pa rin dito. Kumbaga para safety measure na rin natin yun. Okay. Okay po, thank you. Okay. Salamat. Okay, next. Excuse me, Sir Alan. Yes, sir. Saan po pwedeng ma-avail yung calculator po natin? Ayan po, yung sinend ko sa inyo, sir, na link. Nandiyan na yung yan sinusundan natin itong 10 steps. Nakita mo ba yung link, sir? Nasa chat box, partner, copy paste mo na lang. Copy paste. Tapos nasa yun, sir? Nasa 8 chat box ng Zoom. Sa chat box. Sa Zoom. Copy mo lang, i-paste doon sa Messenger. Yun na yun. Nasa 8C yan, 8C. Okay? Tapos make sure you follow your trading plan. So ito yung trading plan. So for example, yung beginning balance mo 300, di ba? For example, beginning balance mo ay 300, ayusin ko pa tong trading plan. Actually, ito yung assignment ko na. 300, i-enter mo dyan. Tapos, automatic yung daily, projected weekly profit mo na target ay 150. Kasi 30, 10% nung 30 is, nung 300 is 30 times 5, kaya 50, 150. So yan, ilalagay mo lang yung target profit mo dyan na 30 per day. Tapos yung target loss mo ay $15 per day. Tapos, dito ka na mag-enter. Dito ka na mag-i-input dito sa blank na to. Kunwari, Monday, ang naging profit mo ay 32. Tuesday, ang naging profit mo ay 33. Wednesday, 34. Thursday, kunwari inalat ka ng Thursday, negative 10, kunwari. Tapos, Friday, 31.
So yan, yung total profit mo ay 120. So ang gagawin mo, yung 120 mo na total profit ay i-ano mo na, pwede mo nang i-withdraw para yung mangyayari is ano, yung ilalaro mo ulit next ay 300. No? Tapos kung magkano man yung profit mo na naman second week, kunwari 170, so i-withdraw mo na naman yan. So magkano na yun ano mo? 170 plus 120, 290. Kulang ka pa ng $10. Hanggang sa Hello. third week, Hello, kunwari sir. papawi mo na yun. Hello, I-withdraw mo sir. na naman Excuse. hanggang sa ang malalaro mo na lang ay profit mo. Hello, sir. Excuse. Yep. Sir Alan. Yep. Hello. Sir, Yes. pag mag-withdraw ka ng, let's say, 120, yung credit bonus mo rin, mababawasan, di ba? Ayo, bababawasan. Kung magkano yung binawas mo, gano'n rin yung ibabawas niya. Kahit profit lang, kahit di magalaw yung Oo. capital. Ganun talaga sir. Talagang ibabawas niya na rin. Okay na sir? Okay, okay. Okay. So Okay na yun po. po, ganito po yung sa trading plan. Okay? Next. So mukhang okay na po tayo doon. May tanong pa po ba kayo bago tayo pumunta sa demo trading ni Coach Cham? May tanong pa po ba? Sir, pwede magtanong. Okay, sige po. Yung assets na i-trade natin, palagi lang bang gold, USD? O may nag-ano rin ng iba? Sa VIP natin sa XAU USD lang, gold lang. Yung mga ano, Ah, pwede kayong yung sa ano, yung sa harmonic pattern, yung hummingbird. Yun, may iba-iba yung pattern nun, sir. Iba-ibang currency, iba-ibang commodity pair. okay. Okay, sir. Okay. Thank you, thank you. Ano pa? Tapos sa step 9, sir, yun na yung demo trading. Kailangan 3 to 7 days tayong profitable sa ano, sa demo bago tayo mag-live account. Huwag muna tayong dumiretso sa live account kasi baka kasi hindi pa natin gamay. Pwede pa tayong malos or baka masunugan pa tayo kasi hindi pa natin kabisado. Okay? So then, once na profitable ka na, that's the time na magfa-fund ka na sa live account mo, then magte-trade ka na, sasabay ka na sa VIP. Okay? So yan lang po. Kung may Okay. question pa po ba bago yung next speaker po? Tuturuan niya naman kayo kung paano mag-trade. May tanong pa po? So kung wala pong tanong, I think pwede na yung next. Thank you very much. I hope na may natutunan po kayo dito sa na-discuss ko. Thank you very Thank you, much. sir. Punta na Thank you po. kayo, Thank you, Coach thank you, sir. Cham. Sige po, welcome, welcome. Coach Cham, by the way, ito si Coach Cham, siya yung magdi-discuss regarding dun sa ano naman, regarding dun sa paano mag-copy sa VIP, paano mag-place ng trade, paano mag-place ng TP, ng SL, yan. Thank you. Si Coach JC ba dyan? Ay, i-connect ko lang po yung cellphone ko, Coach. Alright, okay. Ayun. Yan, habang nagko-connect si Coach Cham, yan, baka may mga questions pa na naisip kayo. Alright, go. Go ahead, Yan. coach. Screen share. Yan, kita na po yung screen. Kita po. Okay. Yan. So, syempre yung pinakauna po muna, syempre dito po yung yan. Ito po yung buy and sell button natin, ano? Yan, ito. Yan. Tapos ito yung buy and ito yung sell button. Okay?
Tapos, ito po yung lot size natin. So, dyan natin papalitan kung ano ba yung nakalagay dun sa calculator na pinrovide ni Coach Alan, ano? So, dun po sa calculator na yun kasi is malalaman na natin kung ano ba yung tamang lot size natin na gagamitin at kung ilan entry tayo. So, maganda po is sundan natin siya, no, religiously. Kasi pagka hindi po natin sinundan, dun po nagkakaroon ng ano, mga loss. Yan, ito po, 0.01, yan, 0.02, ganun lang po siya palitan. 0.4, 0.5, 0.6. Yan. Tapos, para po makita natin kung nasan ba yung pair natin na ginagamit. So, nandito siya sa taas, ano? Yan. Pero dito po natin siya makikita sa code. Punta lang po tayo sa code. And then, yung plus button, dito na po natin hahanapin yung XAUUSD. Okay? Yan, taas back na tayo. Pagkahanap natin, chart. Yan. So, sa chart po is meron tayong, yan. Pag clinic po natin, pag tinap po natin yung screen, yan, lalabas po dyan yung mga minutes. So, 5 minutes, 30 minutes, 1 minute, 4 hours. So, punta po tayo sa 4 hours, ano? So, ayan pong 4 hours na yan. Etong kandila na to, bago matapos po is 4 hours. So, basically, gagawin lang po natin dyan, pag nagliliit tayo ng time frame is, parang zoom out lang natin. Yan, zoom out. Ay, zoom in. Yan. So, nasa 15 minutes tayo ngayon. So, etong candle na to is 15 minutes bago po siya matapos. Yan, yung candle na yan. Okay? And then, dito po, makikita natin yung trade natin and then yung history po ng trade natin. Yan. So, ngayon, try po natin mag-trade, ano? Yan. Sige, 0.01 lot size lang tayo. Yan. Kunwari po, ito, direct na po to kung paano mag-copy mismo ng trade. Ha? Kunwari po, sabi ni Coach JC, gold sell now, 3759. So, pipindutin ko po yung sell button. Yan, isa. So, ayan po yung isang approach. No? Kunwari, tatlo kasi yan, TP1, 2, 3. So, tatlo. Yan. So, eto na po yung sell position natin. So, pupunta po tayo ngayon sa trade. Yan, pagpunta po natin sa trade, i-hold lang po natin ito and then modify position. Yan. Kunwari po check ko lang. Kunwari po ang SL natin is 6.1. Yan. 3.761. 3.761. And then yung TP natin is 3.754. 3.754. Yan. Tapos modify lang po natin. Yan. Nandito na po siya ngayon. Yan. Ayan na po yung ano natin, trade natin. So, ito yung TP1 and then yung TP2 naman, iseset lang rin po natin dito. Same lang. Nari, ang TP2 is 3.752. Ayan, kunwari, TP2, ayan. So, ayan na po yung TP1 natin and TP2. So, ano po ba yung silbi ng TP1 and TP2, ano? Ayan. Siyempre po, pagka nahagip niya po ito, kunwari, ito is nagtuloy-tuloy bumawa, tumama sa TP1, automatic na po siyang magko-close. So, pagka tumama po sa SL, automatic din pong magko-close. So, mas maganda po, nakaset tayo niyan, no? Kung ano yung ibibigay na position ni Coach JC. Para para pagka tinamaan is eksaktong nag-TP na tayo. Or, kung pwede, mag-TP when happy na tinatawag, kunwari, bumaba na siya, kagaya niyan. Punta kayo sa trade, and then close nyo na yung position. So, meron po tayong mga ways para mag-close ng position, ano? So, meron ito, yung manual. Yan, manual close.
close. Close with profit. Tapos meron pa pong isa pa na iaano lang natin, swipe, then etong pinakaunahan, and then close position. Tapos meron naman dito yung tatlong tuldok sa may kahilera ng position, click nyo lang yan and close all position. Yan. Kung mapapansin nyo po, no, sa mga trade, bakit ang dami nilang ang dami nilang entry, no? Tapos sabay-sabay nila nako-close. So gagawin lang po natin yan, magse-sell tayo kunwari marami tayong sell. Pagka bumaba na po na ganyan, i-close all position na. Yan. Kasi blue na eh. Kumbaga, $3 na yan, no? Blue na, close all position na. So mapupunta po siya sa history. Eto. Yan. Yan po yung mga trade natin na clinose agad natin. So, paano naman pag-buy? So, ano lang naman yun, vice versa lang po. Pagka-buy is magbabay lang tayo. And then, set lang ulit natin yung binigay po na SL and TP. Mare, ang SL is 3754. Ang TP is... Sir, excuse sir. Pwedeng pakituro din yung yung kinatype para wag yung drag kasi yung ba hindi nila alam na yung drag Ano pong tinatype, sir? sa SL sa TP. Pakita nyo sir para alam nila na Sir, hindi ito lang po yun, dinadrag, sir. pwede rin i-type. Ayan, ito. Dito po yung itatype, sir. Yan. Tapos, pagka i-drag naman po, i-click nyo lang ito. Yan. Tapos, may SL and TP na po sa baba. Click nyo lang yung SL. Pwede nyo na siyang i-drag. Kung saan ba yung SL and kung saan ba yung TP. And then, modify po. Ay palit. SL and TP. Then, modify. Ito po yung manual na isa. Dito nyo isa-set sa modify. And then, yung isa po is pwede nyo i-click. Kunwari, yan. Nag-add ako ng position. Pipindutin ko lang po yan and then may SL na po dito and meron na pong TP. So, pagka buy, syempre, ang SL po is below and yung TP po is above, no, ng entry natin. Yan. Okay, gets po. Meron po bang tanong doon sa SL and TP sa paglalagay? Sige po. Yung pag-close po sa yung in-swipe lang doon sa Dito lang right. po, sir. Punta lang Paano po tayo sa sa trade po natin, sa trade. And then, ito po, pwede po natin siyang i-swipe. Alin dyan na yung close nga icons? Kung yung pinaka nasa unahan po, yung papel na may check. Okay. Apo, ayun po. Yan, tapos close position. Tapos meron din po yan dito. Pwede rin natin i-close siya dito rin mismo. Kunwari, eto, buy. Ito pong close. Pwede rin natin siyang i-close na pag ganun. Pwede rin din sa sa chart. Apo, pwede rin po sa mismo sa chart. Pwede rin po sa Okay. Ayun. Alin ang itap mo yan pag gusto mo i-close? Yung Yung po, ito pong mismong yung buy na yung entry. Apo, yung entry. Kung saan po kayo naka-entry, pwede nyo po siya itap. Meron na po dyan nakalagay na close, SL and TP. Ganun. Apo. Okay. Pwede rin pala dyan. Apo, pwede po. Pwede rin po dito. Mas maganda doon sa chart kasi nakikita mo eh. Apo, pero meron po kasing kunwari, nag-buy po tayo, no? Kung gusto po natin i-close po lahat ng sabay-sabay, pwede po ito, yung tatlong tuldok po sa taas. Yun. Click lang po natin yun and then close all position po. Mayroon ding close all. Apo, pag close ko po yan, sabay-sabay po siyang mawawala. Mapupunta na po siya dito sa history natin. Okay. Siyempre po, wag natin i-close ng red. Siyempre, pag blue po. Diba? Okay po, tama. Thank you. Okay. Tapos, paano naman po ba yung, So, alam na po kung paano mag-buy tsaka mag-sell, no? Tsaka maglagay ng SL tsaka TP.
Okay? Ituturo nyo rin ba po diyan yung ano, yung pending order? Opo. Tuturo ko rin po yung pending order. Gagamitin po natin yung pending order na yon. Ito po, sa layering. No? Yan. Kunwari po, sige, ano tayo, buy. Buy tayo, yan. So, meron na po tayong isang buy position, tama? Tapos, kunwari, dito po ang SL natin. Assume na lang natin, sir, na dito SL and TP, ha? Yan. So, paano ba yung pending order? Yung pending order po, eto, yung katabi po nung square sa taas, katabi nung 15 minutes, click lang po natin yun. Tapos, dito na po tayo maglalagay ng buy limit. Yan, May limit. buy limit. Tapos, same SL and same TP po. Yan. So, ayan po yung pending order. Tapos, isa pa. Yan, para pagka nagle-layer tayo, sakto na siya. SL and, sabay, ulit. SL and TP. Yan, tapos modify. So once po na mahagip niya yan, is tsaka lang siya magti-trigger. Kung titignan po natin dito, isa pa lang yung buy position ko kasi hindi pa po nagti-trigger yung iba. Yan. Basta po pag nahagip yan, ayun na po yung tinatawag natin na pending order and ayun na rin po yung layering na Ang tinatawag. ang ano po diyan, dapat mapaliwanag na ako pag pending order ka sa yung mag-buy, yung lowest price babali dito sa Ano po, sa may banda. sir, yung pag-add po ng layer, every 10 pips po siya. Nandun po siya sa calculator na ginawa ni Coach Alan, sa layering calculator. So, pagka nag-buy po tayo, ang sunod po nating, kunwari, 54. Sunod po nating layer is 53. Sunod po nating layer is 52. Tapos 51. Okay. Apo, ganun po siya. Sabay yan. Sabay po. Sige. Sabay na ano yan na pending order. Halimbawa sa sale. Sa sale naman po. Sige po, same scenario lang din naman po. I-close muna po natin. Kunwari magse-sell naman po ako. Yan, sell. Yan, may isa na akong sell. Ito yung SL, ito yung TP. Yan, set ko po muna yung una kong bili, no? Una kong order. Tapos, pupunta po ulit ako dito sa katabi po, yung parang orasan, click ko lang po ulit. Sa taas naman po siya kasi sell limit siya. Sell limit naman po. Tapos, ang SL po sa taas and ang TP po is sa baba. Ayan. Every 10 pips po. Ayan. Kunwari, 59. Ayan, dapat 16. Sunod po is 61. Sunod po is 62. Ayan, ganun po. Okay. Ganun po mag-add ng layering. Basta po lahat po yan is same SL and same TP po dapat. Kung saan po yung SL natin and kung saan po yung TP natin. Yan. Maganda lang po sa pending order hanggat hindi po siya nahahagip is hindi siya magti-trigger. Okay. Ayun lang po ang kagandahan sa pending order. Yan. Magbabato din ba ng signal si diyan sa VIP na pending order? Hindi po. Ano po, kayo na po ang doon, ang bahalang gumawa po nung pending order. Kasi po minsan po is nagdo-draw down siya eh. Kunwari po yung price is ayan. Kunwari po etong price nag-against sa atin, no? Tumaas siya, tumataas siya. So doon po tayo maglalagay ng mga pending order. Para once na bumaba po yung price is mas malaki po yung pwede nating maging profit. Ayun. Same din po yun sa buy position. Kaya po tayo gumagawa ng layer. Okay, thank you po. Okay.
So, ayan, no? Yan. So, pwede rin natin itong i-cancel, no? Kunwari, hindi na binalikan. Pwede po natin i-cancel yan. Yung sa orders, yung tatlong tuldok po, click lang natin and delete all orders po. Yan, ganun. So, pwede rin naman pong hindi nyo isaktong ganun. Kunwari po, umangat yung price. Siguraduhin lang po natin na 10 pips na yung inangat, tsaka po tayo mag-a-add ng another sell. Kunwari, umangat na naman po ng 10 pips, add na naman tayo ng another sell. So, pwede nating i-manual na ganun. Yung may mga halimbawa sir, may isa kang order, Apo. tapos nagpa-profit na, Apo. tapos ayaw mo munang i-close. Pwede naman po. Gusto mo i-trail stop para pag nagko-close siya, Pwede po. Ganito po siya. Ayan, eksakto po. Dahil bumaba po yung price. Paano po tayo magte-trail stop? Parang trail stop, no? Okay. Sige po. Yan. So, ito pong kunwari po, itong pinakahuli nating order, ite-trail stop ko na lahat, no? Ito po, idadrag ko po siya below po ng cell ko. Yan. Tapos, imamodify ko po. So, once nabalikan niya yan, ayan, i-close po muna natin yung iba para hindi nakakalito. Yan. So, di ba po kanina nandito siya? So, ngayon po, iti-trail stop ko siya. So, dito po, una po, i-break even ko siya. No? Tapos, modify ko. So, habang bumababa po yung price, is ibababa ko rin po, pakonti-konti ito. Tapos, modify ulit. Kailangan po, naka-modify, ha? Yan. Tapos, kunwari, bumaba po ulit. Imo-modify ko po ulit. Yan. Yan. Pero once po nabalikan na yung price na yan, automatic, meron na po kayong $3 dun sa trade na yun. Kasi nga, kumbaga, na po, risk-free na po yung trade natin. Risk-free na. Tama. Apo, wala na pong risk yung trade natin na ginawa. Kailangan isa lang order ang i-trail stop mo kasi kung marami. Kunwari po, marami tayong order. Ang mas maganda po na gawin natin, kung gusto natin i-maximize yung trail stop na profit, i-close na po natin yung ibang position. Tapos yung pinaka-lowest position po, ayun ang gawin natin trail stop. At least po, kahit anong mangyari, nakapag-profit na tayo. Okay. Tapos, ito pong last position natin na to, ito na lang po yung magdadagdag pa sa profit natin ng mas malaki. Tama. Yeah. Ayun, kagaya po nun, nahagip na. E de, tumigil na po siya. Kasi nahagip na siya. Yun. Tapos, meron pa po na pwedeng kunwari, ito po. Kunwari po, malaki tayo mag-lot size, no? Ayaw natin ng maraming masyadong nakalagay. Kunwari, 0.10. Ayan, magsesell tayo, 0.10. Kunwari po, no? Tapos, SLTP. Okay. Kunwari po is nagpa-profit na siya, no? Kunwari, ito. Pwede po natin bawasan yan, no? Yan. I-hold lang po natin, close position, and then dito po sa taas, itong mga number na yan, pwede po tayo dyan kumuha ng profit. Kunwari, kukuha po ako ng 0.05. Tapos magtitira pa ako ng another 0.05. Para lang, meron pa akong entry na natira. Kumbaga, binawasan ko lang. Ang tawag po doon is partial profit. Partial closing. Ganun. Hindi ko alam yun. Now you know, sir. Ayan, ganun po yun. Pwede kayong mag-partial profit na dyan. Kahit sa loss, kunwari, masyadong malaki yung loss nyo, pwede nyo rin i-partial close yung loss. Ayan. Ayan, kunwari, ayan, 0.02, 0.05, kukuha na ako. So, dito po, sa trade na to, kung mapapansin nyo, sana yun, yung ayan. Ito pong pinakababa. Ayan. 0.05 / 0.10. Kasi po, nag-partial close lang po tayo. So, meron pa po tayong natirang entry dito. Pwede pa pong bawasan yan. Hanggang 0.01 po ang max.
Paano pagbawas po? Ito po, di ba, 0.05 po dito. Oh, Babawasan nyo lang po. Gawin yung babawas. 0.04. Gawin yung 0.03, 02, 01. Kung magkano po yung gusto nyong kunin. Okay, okay, okay. Okay. Diyan lang pala. Okay. Apo. Mm-mm. Mare, 02. Kuha kong 02. O yan. Meron pa Maganda rin yan. akong Ano? tira. Ayan, nakalagay dito is 0.07 slash 0.10. Okay, okay, okay. Ganun pala Yan. yun. Pwede natin gawin doon ganun, paparsyal-parsyal ng kuha. Kung alam naman natin na magtutuloy-tuloy yung ano natin, yung kandila na kunwari, tutuloy-tuloy siyang bumagsak or tutuloy-tuloy siyang tumaas. Di ba? Tapos, i-break even na po natin. Yan, bago natin gawin yung mga ganun. Para sure po na, Para lang sa losing trade, sir. opo, para wala na pong losing trade. Sa losing trade lang yan. Okay, okay. Ayan. Kumbaga, pagka binalikan po, is risk-free na po yung trade natin. Wala na tayong magiging talo. Tama nga. Yung Okay. ganun po. Okay. Thank you. Yan. Any questions po? Ako, naka-question na ako yung iba. Yung iba po, meron po ba kayong questions para habang nandito po tayo? Pwede pong pakiulit kung saan pinipindot para mag-partial trade. Sige po. Sige Sorry. po. Di Kunwari kasi po, 10, di kita. ba? Kunwari, magse-sell po tayo Mabilis. ulit. So, sell tayo kasi mukhang pababa ang market. Yan. Para po, maglagay tayong SL, maglagay tayong TP. Siyempre, wag natin kakalimutan maglagay ng SL and TP. And then dito po, punta po tayo sa trade. Punta tayo sa trade. Hold po natin to. And then close position. So, pwede natin i-close position pero kung gusto natin mag-partial dito po sa taas. Yan. Yan. Kunwari minus. Yan, minus. Yan. 0.05. Kukunin ko na po. Yan. So, meron pa rin po akong natira na 0.05 na trade. And then, nakapag-partial close na po ako dito. Yan. Sa history Pero po. yung pinartial close mo po na pinartial close mo na losing trade, pumupunta rin siya po dyan. Nandyan din siya, no? Opo, siya, magsasama-sama siya sa dulo. Kumbaga, eto po kanina, Sa ito yung history. pinapartial-partial natin 0.10. Kumbaga, sa total niya, ayun yung lalabas kung ano yung total na napanalunan natin or natalo natin. Ayan. Kunwari, ito talo, di ba? Itong 0.05. Yan. Pagka nag-close po ako dito ng panalo, panalo pa rin ako. Yan, 65. Ayun. Umano yung mga tayo. Yan, ganun po. So may mga rules ba diyan kung ano ba losing trade siya? How much ba dapat ang tinatanggal? Ano 0.5 lang? Hindi naman po. 0.05 lang ang Ano tinatanggal? po yun nakadepende na po sa inyo yun kung magkano po yung gusto nyong tanggalin or hindi nyo tatanggalin or aantayin nyo yung SL. Para lang Siyempre tumama po, doon. gagamitin po Pagka natin bumaba. yung technique na yun pagka winning position po siyempre. Huwag po sa losing position. Siyempre, yung pag winning siya, yung full amount, di ba? Wala tayong Opo. gagalawin doon. Hindi, ano lang naman po yan kung kagaya ko na rin dyan, close ulit natin to. Mag-sell tayo ng panibago. Yan. Kunwari po, bumaba siya, assume natin na bumaba siya, no? Siyempre, ayokong gusto kong kumuha ng partial profit. So, kukuha po ako ng konting partial profit dito. Gagawin kong 0.02, kuha kong 0.02. Ganun po. Tapos, ang gagawin ko po is i-break even ko na to sa susunod. Para nakakuha na ako ng profit and then risk-free na yung trade ko kung magtuloy-tuloy man siyang bumaba. Ayun. Any questions po?
Meron pa po ba tayo mga questions? Okay na siguro, Coach. Ayan, yung iba po. Basta po, kunwari, madami tayong entry na buy. Kunwari po, gusto natin i-close ng mabilisan, ito lang po. Bulk operation. Siyempre, make sure po na na winning position pagka i-close natin. Yan. Kunwari po yan. Pagka nag-all blue po, close ko agad. Siyempre, kailangan mabilis tayo na pagka all blue close natin. Ayun. Any questions po? Ano po? Yung may halimbawa po, may signal na binato, no? Apa. Okay. May signal na binato. Tapos medyo 3 seconds na late ka lang ng konti. Ano po, Ang, sir? Pagka kunwari, ang, nagbato po ng signal, kahit mm, po 3 seconds yan or 10 seconds, basta po ang price is nandito pa, kunwari, 3757. Kunwari, nag-sell tayo, 3757. Bumaba na siya ng mga 5 pips. Sige po, pwede pa po natin yung, habulin. Kunwari, 2 pips, 3 pips na bumaba, pwede pa po nating habulin. Pero pagka nag-TP1 na po, syempre, wag na po natin hahabulin kasi baka bumalik naman yung price. Matalo pa tayo. pag halimbawa, nagtumakbo sa opposite, Ayun po, doon po tayo magsisimula mag-layer. nag-opposite kasi Opo, pag na-delay nag-opposite ka po, nga eh. mag-a-add po tayo ng, ka. yes Kaya po, lang, na-delay ka ng konting oras at minuto, segundos. Tapos, nagsisell yung signal. Tapos, opo. nung inabutan mo, umakyat pa. O, kunwari So, po, nag-opposite, di ba? Kunwari po, nag-opposite po opposite, yung oo. signal. Tapos, O, hindi edi, agad tayo nakapag-entry. Apo. Mas pabor po yun. pabor yun. Mas pabor po yun kasi mas maliit po yung magiging stop loss nyo. Imbis na 50 Ah, pips po yung stop loss nyo, sige, ganito po. ang ibig kong sabihin, magpi-place, mag-i-entry ka pa rin ng sell kahit yung ano niya, yung movement niya ay pabalik o pataas. Yes po, Mag-end, pagka sell position po yung binigay maglalagay ng ng VIP signals natin. Baka mamaya tuloy-tuloy yun pataas, paakyat sa halip na pababa yung ano. Ano na ah, lang po, sir, hindi naman po natin kasi alam kung ano po talaga yung magiging takbo ng merkado. So that's oo. why sumusunod po tayo ngayon sa VIP signals natin. Siyempre, iba po Oh, yung professional, tsaka po iba po yung nanghuhula lang. Kumbaga, nakita lang natin oh, tumaas is it means tataas na. So ang ah, kandila po kasi ng market, kagaya po niyan, ayan, black red, black red, black red, black red. Kung nakita nyo po na, kunwari po, nakita po natin etong kandila na to, na umangat, magbabay tayo. Kunwari nagbay tayo. Ang totoo palang kandila is ito, pababa pala talaga siya. mm, mm. So, hindi po porket nakita natin na ano siya, is buy na po agad yun. So, kaya po tayo merong VIP signal. Kaya po Mm. meron tayong mga professional trader na sinusundan. Okay po. Okay po. Ayun po. Thank you po. Welcome po, sir. Mm. Yung iba po, meron po ba tayong questions? so pagka nagbato po ng signal, Yes po. maghihintay ka ng magpipindutin mo ang signal buy. Apo. Tapos sa ganitong position dapat mag-buy ka na. Apo. Tapos Kunwari po, ah, na, nakapasok ka, nakita mo na agad yung signal na pindot mo. Ilang beses ba dapat? May delay ba sa bawat pindot o simultaneous yung pindot na wala naman palagay pong mo? delay sa pindot. Kung saan po kayo eksaktong price pumindot, doon po siya mape-place. Kunwari po yan, Ah, pinindot ko. Doon po siya na-place mismo. I mean, kailangan pagka pumasok yung signal at sinabing buy, pwede kang pumindot ng isa tapos yung iba Pwede nyo pong i-layer or i-position mo yung iba. Apo, Layer, pwede po.
Opo. Okay. Depende Thank you. na po yun sa ano, sa magiging diskarte natin sa market. Kasi po, meron pong signal, kunwari, kagaya niyan, kunwari, meron po signal, biglang pagka gold sell now, biglang bumulusok pababa. So, isa lang naging entry natin. Tama? Apa. Yung iba po, medyo nagdo-drawdown pa bago bumaba. So, magkakaiba po ng approach. So, yung layering po, ayun yung isa nating approach pagka nag-drawdown. So, pagka mabilis naman po yung market, syempre, add lang tayo ng position. Pero Apa. hindi naman po kasi talaga natin alam kung gaano kabilis yung galaw ng kandila. Kandila. Ayun. Thank you po. Welcome po. Sige po, meron pa po ba tayong mga katanungan sa ano sa pagkopya sa ating VIP signal? Basta po, kunwari, makikita nyo po doon minsan, sasabihin po ni Coach JC na gold sell now, sabihin natin. Tapos wala pang figures. So, pwede nyo na pong lagyan ng isa. Tapos antayin nating lumabas yung figures kung ano ba talaga yung ano niya. Kung ano ba talagang entry point. Kasi minsan Yun, no? pagkasabi po ni Coach JC na gold buy now or gold sell now, biglang bumubulusok. So pwede na tayo makapag-TP agad. Pero mas maganda po, maglagay muna tayo ng isa hanggat di pa natin alam kung ano yung figure. Okay po, thank you. Kagaya po neto, kunwari nag-sell yan. Umangat, pwede pa po ako mag-add ng another position. Kunwari umangat pa po ulit, add po ulit ako ng another position. Kunwari yan, add pa po ulit ako, ay, biglang bumagsak. So ano po ba yung advantage niyan nung nagle-layer, ano? Pakita ko po sa inyo. Yan, mare $5 tapos $10. Ito $8, $7. Yan. So ito pong una nating entry na to, kung mapapansin po natin, yan, $8 yung matatalo, yung mapapanalunan po natin is $7. Pero yung pangalawa po nating entry, $5 lang yung matatalo. $10 yung pwedeng mapanalunan. Kasi nga po, nag-layer tayo. So, bumababa po yung risk ng talo and then tumataas po yung winning percentage. Yan. Tapos, mapapansin pa po natin, sasabihin po minsan ni Coach JC yan, all blues on the screen. Ibig sabihin po niyan, etong nasa taas yung katabi po ng tatlong guhit, sa taas, upper left, is blue na siya lahat. Kahit po dun sa screen natin is meron pa tayong red. Okay? Kumbaga blue na siya pero may red pa tayo. Pwede na po natin yan i-close. Bakit? All blues na po yan eh. Kumbaga lamang na po yung blue. Total win na tayo dito. Okay Total po. win. Okay? Yan. Sige po. Meron pa po bang questions sa MT5 kung paano gamitin at i-trade yung sa VIP natin? Sige po, magtanong lang po kayo hanggat nandito po tayo sa ating onboarding. Hello po. Sige po. May time ba na Kasi sa layering. nagtuturo kayo ng strategy? Po? Yung strategy siya pag trade o Ano naman po sir? ano indicators ba? Ay, hindi po. Wala po. Kasi po, yung indicators po, magpapagulo lang po sa atin yun pagka nangopya po tayo ng signals eh. So, minsan kasi nakikita natin, overbought na, bigla pang nagpabay, O nga diba? Maguguluhan po tayo. Kasi po, sa indicators po, every time frame po is magkakaiba siya ng approach. Kaya po, sobrang maguguluhan lang po kayo. Kunwari, ay, hindi ko to susundan kasi overbought na. Ay, hindi ko to susundan kasi ano na, sold na. Oversold. Di ba? So, magugulo tayo. Gawin lang po natin, religiously po, kopyahin natin kung ano po yung binigay na signals. Kasi po, proven na po siya. So, marami na pong kumita na ang ginawa lang po is nangopya at hindi na po tumingin sa indicators. Tama. Yan. Yun lang gawin Pero natin. syempre, hindi ko naman po kayo pipigilan na syempre matuto at tignan yung indicators. Pero ang tatanong ko lang po sa inyo, ano po ba ang mas madali?
mangopya o mag-analyze ng market? Ay, mga ngupya na lang Di po. ba po? Ito pa po isang katanungan. Sino po ba ang mas magaling? Yung professional trader po o tayong mga beginners trader lang? Ganun lang po. So, yung pag-aaral po is hindi naman po namin kayo pipigilan kung gusto nyo mag-aral at nandun po siya kay Noah lahat. Mm. Nandun po kung paano kayo papasok sa financial market ng sa inyo. Pero syempre for now, gawin lang po natin is mangopya lang tayo na mangopya. Kasi po marami na pong students dito na kumita na. Meron nga pong isang student dito na kumita na ng milyon sa 8 months niya. So hindi po siya naglagay ng indicator, nangopya lang siya. Buong puso. Gusto niyo po ba yun? Sana all, no? Pero ano naman po, ganun po talaga. Religiously lang po natin na kopyahin kung ano po yung binigay na signal ni Coach JC. And Okay. then, kung gusto po natin mangopya din sa NOAA, no problem naman po. Kasi meron din pong mga signal provider doon. Pwede po Ito yung, ito yung Sige po, sige lang po. mangungopia ka namin. Hindi ka babagsak. Ayan, tignan niyo po Sir, si Ma'am Ana. Magkapi lang kami, Coach. Yes, totoo po, magkapi lang po tayo. Kahit po ako Copy lang. nag-analyze pero mas ano po yung ano mas madali po mangopya. ah, Kasi minsan doon po po sa pagka nag-analyze tayo ng market, hindi pabor doon sa binigay ng BIP. Tapos ayun pa yung tama, yung BIP. Tayo mali. So maguguluhan tayo, hindi natin maibibigay yung buong tiwala natin. Ayun, TP na tayo, mga sir. Yan, tapos may $11 pa tayo. Pwede na natin yan i-break even. Yan, Mm. tapos hayaan na lang natin bumagsak ng bumagsak. Ayan. break even Okay. is TP win binagbaba yung happy. bar. Oo, break even po para risk free na po yung trade natin. Kahit ano pong Oh, mangyari is, yan, meron na po akong $2. ililipat lang yung stop loss. Opo, ililipat lang po yung stop loss sa ano, sa baba. Gano'ng Baba. kalayo po yung stop loss? Ilalapit yung stop loss sa baba? Opo, kunwari po, ito po. Nandito po yung stop loss natin, di ba? So, Opo, ibababa ko lang kanina po sa taas. dito sa entry point. Yan, tapos modify. Entry point. Para whatever happens po, kung umangat siya, risk-free na po yung trade natin and meron na akong naging TP kanina. Ayun, magkano po yung naging TP, oh? $7 tsaka $10. Yan, ganun po siya. So yan, kunwari po, bumababa si market. Pwede po natin i-adjust yan. Kuha na tayo ng $3, modify. Pag bumaba pa po ng bumaba, adjust ko lang po yan pakunti-kunti. Basta alam kong hindi aabutin. Pero syempre, hindi naman po natin alam kung aabutin o hindi. Yan. Yan, kunwari, bumaba po, adjust po ulit ako. Yan, $4.5, 4.50. Ganun lang po. Sige po, meron pa po ba tayong questions? Pag nag-withdraw siya doon na sa ano, no? Sa portal, no? Opo, sa portal na po pag magwi-withdraw tayo. Pati mabilis Mati- lang naman po ang withdrawal. Sa akin po, sa experience ko is mga 2 minutes lang. Bihira lang po tumagal. Doon po sa withdrawal. Opo, sa withdrawal Ah, po. yung sa withdrawal ba, at any time you can withdraw o Yes kailangan po, at the end of the anytime po, week pa? anytime. Kunwari po, nakakuha na kayo ng $50 profit, withdrawin nyo na agad. Okay lang yan, no? Okay lang po, no problem po yan. Coach, kahit weekend may withdrawal. Meron po, meron naman. Ano po minimum Thank you. Pero withdrawal? minsan po, tumatagal pagka weekend. Pero ano naman po, papasok din naman siya minsan by Monday. Kasi nakalagay po 1 to 3 business days eh. Pero nakakapag-withdraw naman po ako minsan ng weekdays, weekends. Merong minimum, sir? 40. Minimum amount? 40 po. 40 USD po ang minimum Anong maximum withdrawal. withdrawal? Yes po. Ano po yung maximum amount of withdrawal? Um, wala naman po. Meron po ba? 1,000? Parang 1,000, ganun po.
Per Okay transaction po. po yun, pero pwede pong paulit-ulit yung transaction. Kunwari po, withdraw kayo Okay 1,000, po. tapos withdraw ulit kayo 1,000, withdraw ulit kayo 1,000. Pwede po. Hindi, diretso yan sa GCash, sir. So, Depende bangko. po kung saan nyo po ilalabas, sir. Kung sa bangko Ah, nyo ilalabas or sa GCash nyo ilalabas, wala naman po siyang ano. pwede rin sa Nakadepende po crypto, sa inyo. pwede rin po sa crypto wallet. Pwede rin po. Kunwari, ilalagay nyo po sa Binance or kung saan crypto wallet, pwede rin po. May nakalagay po doon, i-check nyo po sa ano, sa VT Markets. Pagka nag-withdraw po kayo, pipili po kayo ng transaction doon kung saan kayo magta-transact po. Halimbawa, Ah, ililipat po sa USDT crypto. Pwede po, yes po. Yan. Any questions pa po? Wala na po bang question sa ating MT5? Okay na siguro, sir. Okay na po. Sige po, yung iba po. Parang si Sir Ismail lang ang mahilig magtanong. Yung iba ba ba- mahiyain? Baka si Sir Sorry bakit po, po, wala po siyang alam. bakit po MT5 ang ginagamit, hindi MT4? mas advanced po kasi to, sir. Sa MT4 po, hindi nyo madadrag-drag na ganyan. Ah, okay. Ah, Oo nga parang eh. Mas ano na madali siya, siya. updated na. Outdated na po yung Baga, MT4 eh. Pero may mga gumagamit oh, pa po nun, yung mga sanay gumamit. Pero Meron kasi din. po, mas madali ito eh. Kumbaga sa MT4 po kasi puro manual ang paglalagay. So paano tayo makakapag-adjust ng SL agad? Makakapag-adjust ng TP agad. Ito po, drag lang. And Coach Sam, I'm sorry, ma-add ko lang din. Yes Wala po. wala nang guys, wala nang lumalabas na update sa MT4. Ah, So, wala nang lumalabas na update sa MT4 kaya lahat ng mga manual puro MT5. Alright, kasi yan yung latest kumbaga sa iPhone, yan yung latest na iPhone. iPhone 17 to. Yan yung ano kasi wala na pong update lumalabas sa MT5, obsolete na siya. So actually sa MT4 wala ding mga wala ring mga yung close all profitable, walang Wala, ganun. wala. Operations wala. Pati walang timer, coach. Ito, Oh, kailan lang nilabas to, di ba, coach? Wala to dati. Ngayon, nagulat tayo, meron na. So, nag-a-upgrade pa si MT5 nung nag-a-upgrade. correct, correct. At saka doon, dito kasi sa MT5, pag kinlik mo, Coach Sam, click mo nga yung ano sa cell. Click mo lang yung cell, yung broken line. Ito, Oh, yan. oh yan. O, di ba makikita nyo agad kung magkano yung may SL mo. Pag Tama. sa MT4, walang ganun. Tama. Walang ganun. Kunwari, ito, makikita nyo agad yung matitipin nyo, yung ma-ESL nyo. Sa ano po, wala. Ayun. Meron pa po bang question sa ating MT5 tutorial? Sige po, magtanong po kayo. Kung meron pa, kung wala na po, is end na po natin yung tutorial natin. Coach Cam, pwede po bang paulit paano po i-drag yung SL natin doon sa Sige po. slowly po, kung Sige po. paano po siya i-drag? Yan. Kunwari po yan, magse-sell tayo. Tapos, eto po, i-click lang natin. Nandito na po yung, eto dito. Pag click po natin dyan, dito SL and TP. Click natin SL, click natin yung TP, and then eto po siya. Yan. Yung bilog po sa gitna, ayun po yung pipindutin Okay. natin. Kahit naman po hindi bilog, yung bilog, basta click lang po natin yung pinaka-ano niya. Yan. Tapos, drag lang natin dito kung profitable na. Tapos, kung hindi pa, dito lang. So, pagka nag-adjust ng SL, mas madali po. doon sa may clock, sir, no? Nagpindot, no? Para Opo. lumabas yan. Hindi po. Ito pong ano mismo, itong dotted line. Yung Itong line dotted Yung yata dotted eh, line, yung line. yung dotted line po, no? yes, yung dotted line pa. Yan. Pag clinic po yan is, yan, lalabas na siya. Nasa baba yung SLTP, SLTP, click. Tapos drag kung saan yung TP, drag kung saan yung SL. Tapos modify. Basta sa cell yan, sir, no? Apo, sa side. Kahit po sabay, same scenario lang naman po. Yung cellphone ko Ba- kasi, sir, sa ano, sa may clock, pinipindot. Kunwari po, buy. Nag-buy ako. Tapos ito po yung dotted line. Click ko po yan. Ito yung SL. Ito yung TP. Tapos modify ko po.
Mm. Yan. Ayun po. Sige, sir. Meron pa po Yung ba tayong Modify, mga yung katanungan? Modify, i-click lang yung arrow, di ba? Opo. Ayan, click nyo lang po. Kunwari po, ginalaw ko yan. Yung arrow po na color blue, click ko yan and then modify po. Or Yung dito po. pagdadrag, sir, doon mo tapat yung Opo, daliri sa bilog, kunwari po, yung sa SL bilog. is is 3750. O, doon ko po ilalagay sa 3750. Kasi pag hindi mo itapat sa bilog yung tap mo, hindi siya madadrag eh. Ay, hindi po. Kailangan. Nadadrag din po. Ayan o, kahit po nasa gilid. O. Nasa gilid po yung daliri ko niyan. Hindi nyo Ganun ba? kita yung daliri ko. Ah, Basta po, hiklatin nyo lang tong, linya. okay, okay, okay. Apo. Ayan. Ah, okay, okay. Any Thank you. questions po? Mga katanungan, mga ano. Sir, Sige po. doon sa trade, sir, pwede pa pindot. Ano po? Doon sa may trade, sir, na tab, pwede pa pindot. May tanong ako doon, sir. Ano pong trade, sir? Yung tab sa ilalim, sir. Ato po. Yes, sir. Yan, yung tab na ito yan, sir, na may entry natin, sir. Di ba O, yan may po parang yung may entry shortcut natin. dyan? Apo. Kunwari po yan. Meron po ditong close position, meron modify, tapos chart, new order, and bulk operation. So, yung bulk operation po is, yan. Nandito rin po yung mga close all position, close profitable position. So, ang shortcut niya po is etong tatlong tuldok. Okay, sir. Yung Ayan. isang option pa niyan, sir, yung parang ini-slide pa kabila. Apo. Swipe nyo lang po pa left. Sir. Ano yung tatlong na iba dito, sir? Yung may Ayan po. natitira doon. Ito pong, Parang may ito design. pong lapis is modify. Yes, sir. Modify. Tapos, ito pong Modify. plus position is mag-a-add tayo ng buy or sell. Okay. Yung pinakadulo po is, chart lang. Babalik Okay. na kayo sa chart. Okay, sir. Okay na, sir. Yan. Sige po. Sige po, baka mayroon pa kayong mga katanungan po. Bago po natin i-end ang ating Pag nagpapa-adjust, sir, si Coach JC ng stop loss, para sa lahat yun, sir. Ano naman po yun, Instruction niya. depende na po sa inyo kung gusto nyo pong sundan yung pag-adjust or hindi. So, personal discretion na po natin. Okay, sir. Meron pong may sumusunod, meron din pong hindi sumusunod. So, personal discretion po natin yung pag-a-adjust po ng SL. Kasi syempre, pag nag-a-adjust tayo ng SL, lalaki po yung risk natin. Okay, sir. So, kung gusto natin na 50 pips lang yung SL natin, mahit yung SL, no problem naman po. Kasi po, ang sunod na adjust ni Coach JC, parang nasa 100 na agad eh. 50 tapos 100 agad. Okay, sir. So, sa 0.01, sa 50 pips, matatalo kayo ng $5. Pagka nagpa-adjust si Coach ng another 50 pips, matatalo kayo ng $10. Sa 0.01 po yun, na isang entry lang. Nandun po siya sa layering calculator ni Coach Alan. So makikita nyo po doon kung magkano rin yung mga magiging loss nyo, magkano yung mapapanalunan nyo pagka nag-layer kayo, kung ilang layer lang yung risk nung nung trade na yun. Ganun. Okay. Yung history po. Ano Pwede. po? History. Ayan lang naman po, makikita lang po natin yung history natin kung magkano yung naging profit natin and makikita natin dito yung mga loss natin. Yung kuan ba, 'di ba yung history today. Opo, dito po siya makikita, upper right. Yung yesterday. Pag yesterday po, custom period po natin. Tapos, ang pipindutin lang natin yung 23. Okay. 23 lang tayo. Okay. Tapos, okay lang natin. Makikita natin yung yesterday. Yan. Kung gusto po natin makita yung 20 to 24,
Yan, custom lang natin. Makikita po natin. Okay po. Thank you. Yan, last 3 months, last month, last week. Sino pa po ang may mga katanungan? Ito yung messages, baka tanungin nyo pa po kung ano tong messages, wala lang po yan. Mag-register po kayo kung gusto nyo makipaglaro kay ano, kay MT5, kung ano-ano yung mga messages niya dyan. Ayan. Any questions po para po i-end na natin si MT5 if tapos na po. Wala na ako po. Wala na. Yung iba po. Calling once, calling twice. Okay, wala na. So, okay. Yun. Yun. So, thank you po, no? Syempre, ang tawag dito? Sana po meron po akong na-impart na knowledge sa inyo, no? Sa kung paano ba natin gawin ang pangungopya ng ating trade sa ating VIP at sa other, ano po natin, other kinokopyahan ng signal. So, ganun lang naman po siya ka simple. Kailangan lang po natin siyang practicein din talaga. Ano, kumbaga, sa una po is mabagal pa lang tayo, di pa natin masyadong alam. Pero pagka once na pinractice po natin siya is madali lang naman po talaga siyang i-navigate kung tutuusin. Yan. Andiyan ba si Coach Jay? May wala. Hello guys. Wait lang. Wala siya, sir. Ayun. Hello. Ay, si Coach Alan pala yun. Coach Wala, Alan, wala si back Coach to M. you. Back to you, Coach Alan. Anyway, mukhang ano naman, mukhang natutunan naman nila no, kung paano mag-navigate sa MT5 yan. Pwede ba palakpakan natin si Coach Champ? Yan. Thank you, sir. Madami kaming nalaman, sir. Thank you. Yun, siguro yun sa inyo, Thank you yung po. iba sa inyo Marami bago pong yan. Ano? salamat. Marami kaming nalalaman, sir. Okay, sige. At nice to know na marami pala kayo nalaman. Anyways, just in case na may mga tanong kayo and kung ano lang, kung ano pwede naman kayo mag-chat sa amin, yan, nandiyan lang naman kami, pwede sa GC or kung saan man. No? Parang nag-ano, remove spotlight. Parang nag-ano ako, Coach Yam.